Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. The Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan At Kisses para sa Hubswan. DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising sa inyong umaga.
umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Masterful entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa ng DZRH sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Hunyo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At welcome sa inyong palatuntunan sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Pangulong Marcos biyaheng Russia sa susunod na linggo. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 47 ayon sa OCD. Website ng Senado na hack, walang sensitibong dokumento ang nakuha. Halos 10 milyong piso nakalap na ayuda ng Kamara pantulong sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Unang batch ng private prosecutor sa impeachment ni VP Sara pinangalanan na. Controversial na coach ng Ateneo de Manila Blue Eagles basketball team present sa Aurora Resort nang malunod ang dalawa niyang manlalaro.
NBI bumuo naman ng task force na tututok sa pagkamatay nina Ateneo players Baterbonia at Adili. Singil sa kuryente tataas ngayong Hunyo ayon sa Meralco. At 2 menor de edad patay sa sunog sa Naga City. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang hapon na Pilipinas. Umabot na sa 47 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa malakas na pagyanig o lindol sa Maasim, Sarangani. Sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi ng opisyal mula sa GLAN ang 2 karagdagang pang nasawi. Dadagdagan din ang bilang ng mga nawawala mula sa 17 ay umabot na sa 31 ngayong araw ng Huwebes. Habang aabot naman sa higit 640 ang bilang ng mga nasaktan kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Alejandro, higit 75,000 pamilya ang apektado ng kalamidad mula sa 291 mga barangay sa Region sa 11, 12 at maging sa BARM. Sa ngayon, naabot na sa 666.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura kasunod ng malagim na kalamidad. Tataas naman ang singil ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa kumpanya, halos sa 15 sentimos bawat kilowatt hour ang magiging increase sa power rate ngayong Hunyo. Nangahulugan ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay magbabayad ng karagdagang 29 pesos and 76 centavos. Ipinaliwanag ng Meralco na ang pinakabagong adjustment ay resulta at epekto ng mataas na generation charge. Magsasagawa ng assessment sa Senado para tignan kung kailangang ibaba ang heightened alert status. Ayon kay Chief of Office of the Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Alfred Corpus, humingi na sila ng tulong sa mga law enforcement agencies para sa validation ng intelligence report na ibinahagi ng NBI na panggugulo umano sa Senado ng mga armadong grupo na siyang naging batayan kung bakit nagigpit ng seguridad at naging work from home schedule ang mga empleyado sa mataas na kapulungan. 10 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon, napapanahon ng pag-isipan ng pagpapatupad ng law enforcement operation sa Bao de Masinloc o Panatag Shoal sa probinsya ng Zambales upang maalis ang natuklasang moving structure ng China sa loob ng bahura. Ito ang inilutang na maritime law expert na si Professor J. Batumbakal sa gitna ng patuloy na pagmatigas ng China na sila ang may jurisdiction sa fishing ground na nasa loob naman ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa panayam ng DZRH, ginit ni Batumbakal na may sinasandalang batas ng bansa upang magsagawa ng tinatawag na self-defense. Gayunpaman, amunado ang eksperto na hindi magiging madali ang mungkahi na gawin noon ng gobyerno mga panahon ng dekada 60. Umabot na sa mahigit 3,000 ang naitalang aftershocks sa Mindanao kasunod ng malakas na pagyanig, lalo na sa bahagi ng Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon sa PBOX, sumabot sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas na aftershocks. 700 sa mga naitalang aftershocks ang natunton ang lokasyon, habang 61 naman ang naramdaman. Una nang sinabi ng PBOX na posibleng maramdaman ng mga aftershocks ng hanggang sa 1 buwan pa. Labas na tayo ng ating impilan. Balita mula sa Malacanang, Pangulong Marcos biyaheng Russia sa susunod na linggo. Balita mo yan, RH number 15, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, lilipad patungong Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos
Bacnor sa June 17 hanggang 18. Sa press briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs na dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang Russia ay isa sa mga dialogue partner ng ASEAN. Ayon kay Castro, bilang chairman ng ASEAN, susuriin ni Pangulong Marcos ang estado ng kooperasyon ng ASEAN sa Russia. Tatalakayin din kung paano pang mapapalalim ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Pakinggan natin si Jose Castro. Bilang ASEAN Chair, ang Pilipinas, ang uunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama rin dito ang pagtatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN. Wala pa namang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa kay Russian President Vladimir Putin. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Website ng Senado na hack pero wala namang sensitibong dokumento ang nakompromiso. Ibalita mo yan RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, inatake ng hacker ang website ng Senate of the Philippines kaninang umaga. Ito ang kinumpirma ng EDPMIS Bureau o Electronic Data Processing Management Information System ng Senado. Nagkaroon ng hindi otorisadong pagbabago o website defacement ang official website ng Senado. Agad din naman itong natuklasan ng EDPMIS kaya't naglatag ng mga security protocols upang protektahan ang website ng Senado. Patuloy umano ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang lawak ng isinagawang hacking activity. Ngunit sa paunang resulta ng kanilang investigasyon ay walang nakompromiso o nakuha ng mga hacker mga sensitibo o confidential na impormasyon mula sa website ng Senado. Kapag gustong buksan ngayon ang senate.gov.ph na website ay under maintenance pa ito. Isang nagpakilalang Filipino hacker na Nullsec Philippines ang nagsasabing sila ang naghaka sa website ng Senado bilang protesta sa mga nangyayaring katiwalian at kawalan ng accountability at transparency sa gobyerno. Samantalang Paring Romel, banggitin ko lang na sa oras na ito, yung grupo niya na Senador Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Erwin Tulfo at Senator J.D. Hales ito ay ikot sa General Santos City at lalawigan ng Sarangani para ipamigay yung kanilang tulong. Ipon ng dalawang majority senators at nagkaroon pa ng pagkakataon na si Acting Senate President Gatchalian ay nakasalubong nila doon si House Speaker Faustino Boji III. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paring Raymond. Yes, Paring Romel. Paring Raymond, isang tanong lang, balikan ko lang yung pagkakahack sa website ng Senado. Ano ba ang palagay ng mga autoridad dyan o yung mga security personnel dyan? Ito bang nangyaring ito ay posibleng konektado doon sa natanggap na banta ng Senado nitong mga nakalipas na araw, Paring Raymond? Wala pang inilalabas na statement na gano'n dahil yun din ang ating tanong dito sa mga opisyal. Kaya dahil nga. palibhas ay abala sila ngayon doon sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao kaya hindi pa sila sumasagot dito sa tanong sa hacking. Pero ang pagtitiyak lang kanina ay wala daw na kompromiso ng mga confidential information o dokumento na nakuha sa isinagawang hacking activity kaninang umaga, bagamat hindi nawawala yung isipan ng pati yung mga empleyado rito na makakasama doon sa security threat na binabanggit itong ginawa ngayon na hacking incident sa website ng Senado. Pwede rin nga Paring Raymond, nagkataon lang. Ngayon nga lang yung pagkakataon na yon mukhang na-timing doon sa tinanggap na security threat sa gusali ng Senado. Yun na nga, yun yung laking napakadaling idikit sa anong usapin dahil nga sa haba-haba ng panahon wala naman tayo narinig na nahack ang website ng Senado. May mga ibang government agencies na nahack pero hindi pinakikialaman ang Senado. Ngayon lamang ito nangyari. Nagkataon sa mga ganitong usapin na nasa front page lagi ang mga kaganapan sa Senado, Paring Gomez. Okay, maraming salamat Paring Raymond at Paas. Balik sa inyo.
Samantala, sa Kamara de Representantes, halos 10 milyong piso ang nakalap na ayuda ng kapulungan mula sa 139 na congressman bilang tulong para sa mga nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao. Ibalita mo yan, Rich number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel, nasa 139 congressmen na ang nagbigay ng kani-kanilang kontribusyon para tumulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Representative Sel Jokno, na Akbayan Party List, isa sa 11-man House Prosecutor, sa ngayon umaabot na sa 9.9 million pesos ang nalilikom ng Kamara. Sabi ni Jokno, ongoing pa rin ang release drive sa Kamara at posibleng madagdagan pa ang mga kongresista na magbibigay ng kanilang donasyon. Sa panig naman ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, kasama sa mga congressmen na nakiisa sa donasyon ay ang mga miyembro ng House Prosecution Team. Patunay ito anya na kahit abala sila sa paghahanda sa impeachment trial, hindi nakalilimot ang Kamara sa pagtulong sa ating mga kababayan na biktima ng lindol sa rehiyon ng Mindanao. Narito ang magkasunod na pahayag ni Akbayan Party List Representative Sel Jokno at House Lead Prosecutor Attorney Jervil Luistro. Ayan, so far 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning. That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao. Sa ngayon ay nasa Region 12 pa rin si House Speaker Faustino D. III para pa rin i-assess ang pinsala ng nagdaang lindol dyan sa Mindanao at para makatulong din sa mga nangailangan nating mga kababayan sa naturang rehiyon. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, kontrobersyal na coach ng Ateneo de Manila University basketball team, itong si Bob Baldwin, present sa Aurora Resort ng malunod ang dalawa sa kanyang mga manlalaro. Ibig sabihin naroon siya sa lugar na mangyari ang trahedya. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, present si Ateneo Blue Eagles head coach Bob Baldwin sa resort sa Dipakulaw, Aurora na mangyari ang pagkalunod ng dalawa nitong manlalaro Hunyo 8. Ayon kay Aurora Police Director, Police Colonel Percival Pineda, kabilang si Baldwin sa mga sumubok pang sumagip kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam na reporter sa Kamkrame, sinabi ni Pineda na magkakasama ang team ng abutan ng kanyang mga investigador. Pero dahil sa state of shock, dalawa lamang sa kanyang coaching staff ang nagbigay ng kanilang salaysay sa otoridad at hindi kasama rito si Baldwin. Pakinggan natin si Colonel Pineda. Ando po siya sa kasi po yung grupo ay ando sa dagat. Yung grupo ng team nakausap naman ng nakaharap ng investigador pero hindi siya dahil nga under sila ng state of shock. Kaya ang pinadala nila yung dalawa na lang inang nagbigay ng statement. Una na binagit ni Pineda na sinubukan pang paalalahanan ng resort owner ang team na huwag lumayo sa pagsasagawa ng training. Pero nakiusap naman ng grupo, pabayaan sila sa isang pribadong aktibidad. Nagpalakad-lakad pa itong mga manlalaro na hanggang sa 300 metro bago sila napunta sa malalim na bahagi ng baybay at tinangay ng malalakas na alon sa Aurora. Sa ngayon ay kinukumpleto pa lamang ng CIDG ang investigasyon bago tuluyang malaman kung mayroon bang kapabayaan sa nasabing insidente. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel? Yes, Lakay. Tanong ko lang. So, hindi na nila ipapatawag si Coach Bob Baldwin? Wala pang binabagit Lakay sa bahagi ng PNP pero kasi ang nag-take over dito sa kaso
ay ang Criminal Investigation and Detection Group. Doon sa mga previous reports sa ating mga kasamahan, kagaya ni Kuyang Val Gonzales, nagpunta na yung CIDG doon sa may Arlington at malamang sa malamang nakausap yung ilan doon sa mga teammates o bahagi ng management ng team. At siguro doon lilitaw kung talaga bang makakausap din eventually si Coach Tab Baldwin. Pero gaya ng salaysay nung Aurora Police, na silang unang umahawak ng kaso, ang initial na sworn statement na kanilang hawak ay galing doon sa dalawa, sa coaching staff. Wala pa doon sa mga manlalaro. At ang intindi natin, may hingan din eventually itong mga ito ng kanilang mga salaysay bilang witnesses sa nasabing insidente. Kasi kahit pa sinabi ng Aurora Police sa kanilang initial na investigasyon na walang palatandaan na nagkaroon ng foul play sa naturang pangyayari, mahalaga pa rin siyempre yung sa bibig mismo ng kanilang coach manggaling yung testimonya, hindi ba, Edniel? Para malaman din kung magko-corroborate yung kanilang mga statement. Tama. At saka, again, gaya nung binanggit mo, importanteng manote sa ating mga kababayan na yung no foul play investigation, part ng investigation, ay galing sa Aurora Police. Ngayon ang may hawak na ng investigation ay CIDG. So malamang hindi yan i-take ng CIDG sa face value at lumitaw na magkaroon din sila ng sariling investigation dito sa nasabing insidente. Ganon din yung bahagi ng NBI at iba pang mga law enforcement agencies. Okay. Maraming salamat, Daniel. Wala sa Camp Crame. Balik sa iyo, kay Romel. NBI bumuna ng task force na tututok sa controversial na pagkamatay ng dalawang players ng Ateneo basketball team. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Regafort. Giselle, Giselle, nakaw, naputol. Dito muna tayo sa report ni Val Gonzales. BSWD nagpatid na pakikiramay sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo University. Ibalita mo yan, RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel, magsisilbi o manong inspirasyon sa maraming kabataan ang dedikasyon ni Rene Baterbonia sa pag-aaral, disiplina at pagsisikap na matupad ang kanyang mga pangarap sa larangan ng sports. Ito ang inihayag ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasabay ng pakikiramay sa magang pagkamatay ng student athlete na si Rene Clerk Baterbonia. Ayon sa DSWD, si Rene ay kabilang sa mga dating benepisyaryo ng 4Ps at isa sa maraming bilang na mga tinatawag na monitored child ng ahensya. Patay sa record ng DSWD Field Office sa Caraga, ang pamilya Baterbonia ay dating benepisyaryo ng 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur na nag-exit na sa programa noong January 2025 matapos maabot ang sariling kakayahan at mapabuti ng kanilang pamumuhay. Ayon kay DSWD Caraga Regional Director Marie Flor Doliaga, habang nagdadalamhati sa kanyang magang pagpanaw, pinararangalan din ang dedikasyon at sigasig na ipinakita ni Rene sa loob ng basketball court at bilang isang may pagmamalaking miyembro ng 4Ps community. Noong 2025, pinamunuan ni Baterbonia ang Davao Region sa kauna-unahang kampyonato sa palarong pambansa matapos makakuha ng 19 points sa finals at mahirang na most valuable player at mythical 5. Kabilang din si Baterbonia sa delegasyon ng Pilipinas na nakasungkit ng gintong medalya kasama sa 14th Asian School Games sa Brunei noong 2025. Alas 12 ng madaling araw mamaya mula rito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ay ililipad na pauwi sa kanilang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur ang mga labi ni Baterbonia sakay ng isang private plane. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 26 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon. Balikan natin ang report mula sa National Bureau of Investigation. Napapasok na rin sa investigasyon tungkol sa nangyaring pagkalunod at pagkamatay ng dalawang players ng Ateneo de Manila University basketball team. Giselle Ricafort. Giselle. Kay Ronald, bumuuna ang National Bureau of Investigation ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles kamakailan.
Ayon sa NBI, iniimbestiga na ng task force ang lahat ng anggulo sa pagkamatay ng Ateneo Pages na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Kabilang sa mga sinisilip ng grupo kung wala pa talagang foul play na nangyari sa kabila ng initial findings ng Aurora Police Station. Diin ng Bureau, hindi nito otomatiko na sinasagot kung nagkaroon ng kapabayaan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Ipinunto rin nila na sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code, usaping kriminal yung pagkamatay na resulta ng reckless o simple imprudence na ganap na iwalay sa anumang intensyong manakit. Maaari umanong aksidente ang isang pangyayari dahil walang may gusto nito, pero pwede pa rin itong bunga ng katuguan na sumunod sa pag-iingat salig sa umiiral na batas. Siniguro ng NBI yung malalim, patas, transparent at komprehensibo na investigasyon kasabay ng paglimok sa ating mga kababayan, umiwas sa anumang espekulasyon. Ito si Giselle Ricapoy para sa Deezer H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, maging ang Department of Labor and Employment ay pumasok na din sa naturang usapin at yung pong resort sa Dipakulaw, Aurora kung saan nangyari ang malagim na trahedya ay ininspeksyon ng Department of Labor and Employment Region 3. Alamin natin kung ano ang naging resulta ng kanilang inspeksyon o pagbisita sa pamagitan ng report ni RH number 9, Pina Nolasco. Pina. Romel, inaantabayanan pa natin ang resulta ng naturang inspeksyon nga ng Dole Region 3 sa resort sa Dipakulaw, Aurora na tinuluyan ng dalawang nasuwing Ateneo basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ngayong araw yan in-inspeksyon ng Dole Region 3. Ito ang inanunsyo ni Dole Secretary Francis Tolentino kasabay ng relaunching ng Dole Press Corps ngayong araw. Layunin ng inspeksyon na matukoy kung may paglabag sa occupational safety and health standard ang naturang resort kung saan isinagawa ang team building ng mga atleta. Kasabay ito din ng anunsyo ng kalihim na inisyuhan ng Dole ng show cause order ang head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team na si Coach Tab Baldwin upang personal na humarap sa tanggapan sa Lunes at magpakita ng kanyang valid at kasalukuyang Alien Employment Permit o AEP. Giti Tolentino, walang dayuhang nagtatrabaho sa bansa ang mas mataas sa batas anuman ang kanilang katayuan, reputasyon o institusyong kanilang kinakatawan. Bukod sa AEP, inatasan din ng Dole si Baldwin na ilatag ang mga sumusunod na dokumento, kabilang ang katibayan ng saklaw ng AEP nito, gaya ng patunay na sakop ng kanyang permit, ang lahat ng kanyang gawaing pang-coaching at supervision, kabilang ang mga off-campus training activities tulad ng team building sa Aurora. Kasama rin sa pinapapresenta ng Dole ang kontrata sa pagtatrabaho sa Ateneo de Manila University ng nasabing coach na tumutugma sa mga tuntunin ng kanyang AEP. Ano mga compliance documents o katibayan na sumusunod ito sa mga reporting requirements ng Dole sakaling may nagbago sa kanyang posisyon, pinagtatrabahuhan o saklaw ng trabaho. Bukod pa rito ang written explanation sa nangyaring team building sa Aurora. Maaari namang kanselahin ang AEP ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at ire-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation. Posible ding maharap ang pamunuan ng Ateneo de Manila University sa administrative penalty at kakulang kaso dahil sa pagkabigo nitong magkaroon ng valid work permit sa kanilang mga foreign employees at dahil sa illegal employment. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita naman, halos sa 800 PBL o inmates ang pinalaya ayon sa Bureau of Corrections. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, nasa 803 persons deprived of liberty o PDL ang pinalaya ng Bureau of Corrections ngayong araw. Ayon sa Bucor, ito ay bahagi ng pagulita ng Bucor sa ika-128 araw ng kalayaan na nakatakda bukas sa June 12. Inihayag ni Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Catapang Jr.
Simula nang umupo sa pwesto si Pangulong BBM Jr., maabot na sa 32,388 PDL ang legal na pinalaya. Nagpapakita ng focus ang administrasyon sa patas at makataong pagtrato sa mga bilanggo. Sabi ni Katapang, ang pagpapalaya ay hindi lamang nagpapagaan sa siksikan, kundi may simbolo ito ng pag-asa at mga panibagong oportunidad. Aris 27, Lutika, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin natin ang update sa nangyaring sunog sa Valenzuela Gateway Complex. At naroon natin kasama si RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Pero Romel, matapos sinawang mating nagkaroon ng fire out ang sunog sa Valenzuela Gateway Complex sa Barangay Pasiniblas dito bago magkakalit. Base sa ulat ng Bureau of Protection sa Valenzuela at Valenzuela Disaster Risk Management, nag-umpisa ito katinagpang pasado alas 7 ng umaga. Habang pasado alas 11 naman ng umaga rin nagkarang fire out na ang sunog at siyempre ito sa mga katalit na bahayan. Ang sunog nag-umpisa pa sa tindahan itong si William Howe ng Barangay Paso de Blas. Sa bilis ng sunog, alas nabing mabilis ng responde Romel, nabing pitong fire truck ay mabilis na pula ang sunog na mabilis na agapan para kumalat. Batay sa baon ng ulat, may higit 100 stalls at pitong residential houses ang naapektuhan ng sunog. Ang mga apektadong residente ngayon ay pagkamantalang nakatili sa evacuation center sa 3S Inter sa Paso de Blas. Kung saan ay personal kanina mga pinuntahan ni Mayor West Castellan para matiyak na maayos ang kanilang kalagayan. Pinalalahan naman ng LGU sa publiko na mag-ingat at pagsuot pa rin ang face mask kung kailangan at manatiling ligtas, lalo na ang mga nasa kalapit na lugar ng naturang sunog. Ang resulta 3, dito ginagulat sa Tisharay, kaya sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Standby man ang Milky Rigunan at sa ating pagbabalik, balita mula sa iba't ibang lalawigan. Oras muna natin, alas 2:34 ng hapon. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful!
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that
Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman. Balik tayo sa inyong programa. Ang Rapido Hataw Balita sa ngalan nila kay Ray Sibayan. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sa oras na 17 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, balita mula sa Kamara de Representantes. Unang batch ng private prosecutors na tutulong sa 11-man House Prosecution Team nalilitis laban kay Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. Ibalita mo yan na reach number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky, magandang hapon uli. Magandang hapon, Romel. Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng private prosecutors na makatutulong nila para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni House Lead Prosecutor Jervil Luisto ang listahan ng pribadong abogado na voluntaryong tutulong sa kanila ng pro bono o libre. Ang private prosecutors mula sa PECA Bar Law Office ay sina Attorney Fort Tua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Makib at Attorney Justine Ann Lamarca. Ang Kapunan and Castillo Law ay pamunuan ni Attorney Lorna Kapunan, kabilang kanyang team na sina Attorney Sonia Margarita Bernadette Obermerito Castillo, Attorney Dian Melissa Lorenzo Sinian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Ang Sapayan Lim Alvarez and Ligutan o sa legal ay pamunuan naman ni Attorney Armando Virgil Ligutan na siyang legal counsel ng complainant sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Lead Counsel Jervil Luisto, marami pa ang gustong tumulong sa paniniwanang malakas ang kanilang kaso para mapanagutin ang Vice Presidente. Ihahayag ng Kamara ang masusunod pang batch ng private prosecutors sa mga susunod na araw. Ako si Milky Regunan, hulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat naman ng Milky Regunan. Samantala, balita mula sa iba't ibang lalawigan. 2 menor de edad patay sa sunog sa Naga City. RH number 18, Ruel Saldico sa detalye. Ruel. Patay ang 2 magkapatid na menor de edad matapos matrap sa sunog ang sumiklab sa isang residensyal sa Barangay Carayan sa Naga City kagabi. Kinilala ang mga nasawi na sa 2 batang babae na may edad na 13 at 12 anyos. Patay sa pangunang impormasyon, nagsimula ang sunog bandang alas 11 ng gabi sa Palmera Homes sa nasabing barangay. Agad naman na responde ang mga tawa ng Bureau of Fire Protection at ang fire volunteer upang apulahin ang apoy. Ngayon man, hindi na isalba ang buhay ng 2 bata. Nakaligtas naman sa insidente ang sa panganilag kapatid. Patuloy pa ang sinasabang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang pinagmulan nagsunog at kabuang halaga ng pinsanang dinulot nito. Patuloy rin na tututukan pa ang iba pang mga detalye kaugnay ng insidenteng ito. Mula dito sa Bicol, ito si RH18
Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 1.7 million pisong halaga ng shabu masamsam sa bypass operation sa Pototan, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Joe. Isang high-value individual ang arestado habang nasamsam ang tinatayang 250 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 1.7 million pesos sa isang buy-bust operation sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Na-recover kay alias Onyok ang 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu, buy-bust money at iba pang non-drug items. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang operasyon sa halos isang buwang surveillance at monitoring matapos maiugnay umano ang suspect sa iligal na droga sa Pototan at mga karatig na bayan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Philippine Army at Joint Task Force Central pag-deploy ng mobile water purification system machine sa Jansan. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 19, Paring June. Di makutak, Paring June. Parang Romel, sa pamamagitan ng Emergency Response Company ng 12 Forward Service Support Unit ng 6ID at Joint Task Force Central, nag-provide ng malinis sa tubig mainom ang paring unit sa pamamagitan ng deployment ng mobile water purification system sa compound ng General Santos City Medical Center kung saan karamihan sa mga pasyente at hospital officials ay labis na nagpapasalamat sa initiative na ito ng JTF Central na pahirapan ang potable water matapos ang lindol. Pag-ulit ang kabilang sa nasira ang water system sa ibang lugar ng syudad, kasabay ng pagkawalan ng communication at power supply nitong umaga ng Lunes. Habang ang Emergency Response Company o itong ERC naman ay nagpaabot din ng assistance sa mga affected communities ng Barangay Labangal, Kalumpang, Apopong at Fatima. Ganon din sa Barangay San Jose kung saan may reported na landslide incident. Kalaunan, rin-deploy din sa Purok Filomena sa Barangay Kalumpang ang machine na patuloy na magpaprovide ng malinis sa tubig sa mga apektadong residents doon. Patuloy din ang assistance ng CISO 3rd Infantry Brigade sa mga LGUs ng Kiamba, Maitom, Maasin, Lake Cebu, Tebuli, Libak, Kalamansig at Palimbang. Ang mga nabanggit na assistance sa Paring Romel mula sa 6ID ay kabilang lang sa mga dumating na assistance ngayon sa General Santos City. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Bakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Paring June Di Bakutak. Samantala, isang estudyante sa Bacolod ang nahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal drugs. Ibalita mo yan, RH number 46, Rex Cantong. Rex! Na-recover ang mahigit 1 milyong piso na halaga ng umano'y shabu sa isang senior high school sa drug operations na ginawa ng Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Lungsod ng Bacolod. Ayon kay Lieutenant Colonel Albert C., pinuno ng CDEO ng BCPO, ang sospek kinilala lamang na si alias Gero, 18 anyos, isang grade 11 student at residente ng nasabing lugar. Na-confess ka kay Jero ang 160 grams ng umano'y shabu at nagkakalaga ng 1,088,000 pesos. Ayon naman kay Jero, mga isang buwan pa lamang nagsimula sa kanyang illegal na pagbibinta ng illegal na droga dahil umanong may cancer ang kanyang ina. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa probinsya ng Kalinga, 1.1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak sa bayan ng Pinglayan. RH number 41, Romy Gonzalez. Lakay Romy. Na-discover at sinunog ng pinagsanib na operatiba ng Police Ring Office Cordillera Administrative Region at Philippine Drug Enforcement Agency ang isang plantasyon ng marijuana sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. Ayon sa ulat ng Regional Operations Division ng ProCar, umaabot sa 5,500 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1.1 milyong pisong natagpuan sa isinagawang marijuana eradication operation sa Barangay Lulokong, Tinglayan. Ang matagumpay na operasyon ay sinagawa
ng magkatuwang na puwersa mula sa Tinglayan Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company ng Kalinga Provincial Police Office at PDEA Kalinga. Agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang lahat ng natuklasang tanim na marijuana upang tuluyan na itong hindi magamit. Samantala nagpapatuloy ang malalimang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang mga suspek sa likod ng ilegal na plantasyon at matuntun ang iba pang posibleng taniman sa mga kalapit na lugar. Patuloy din ang panawagan ng ProCar sa publiko na agad na ipagbigay alam sa mga kinaukulan ang anumang kahinahinalang gawain sa kanilang komunidad upang tuluyan masugpo ang ilegal na droga sa buong rehiyon ng Cordillera. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At balitang droga pa rin. 11 ang arestado sa anti-drug operation sa Leyte at Tacloban. Mahigit sa 600,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam. Jimmy, angay, Jimmy. 11 hininalang sangkot sa illegal na drogang naresto sa magkahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas. Ayon kay PRO8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, 4 sa mga naresto mga high-value individual, habang 7 naman mga street-level individual na samsam sa operasyon ang mahigit 600,000 pesos na halaga ng shabu. Kabilang sa pinakamalaking huli ang isang high-value individual sa Alberal Leyte, kung saan nakumpiskang mahigit 56 na gramo ng shabu, marijuana, isang kalibre 45 na baril at mga bala. Sa Ormoc City, Leyte, 2 pang suspek na resto at nakuhanan ng mahigit 20 gramo ng shabu at isang kalibre 38 na baril. May mga naresto rin sa mga bayan ng San Isidro, Leyte, Matagob at Bilyava, Leyte. Gayon din sa Southern Leyte at Tacloban City. Inihanda na ang pagsampa na kulang kaso laban sa mga suspek. Ayon kay General Capoy, magpapatuloy ang pinagting na kampanya kontra illegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At 2 ang naaresto sa Bayba sa Dagupan City. Mahigit sa 200,000 pisong halaga ng shabu ang naumpiska. Freddy Fajardo. Freddy. Natimbog sa inilatag na anti-drug operation ng Dagupan City Police ang 2 binatang kapwa street-level individual na residente ng Barangay Bunuan, Binlok sa syudad. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagkasa ang kanyang mga tauhan ng operasyon sa City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at PDIG SOU1 alauna 15 ng madaling araw kanina sa lugar ng mga akusado at binentahan ng mga suspek ang pulis na nagkunyaring bayar ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 31 gramo na may street drug price na 210,800 pesos kapalit ng mark money at agad silang inaresto. Nakumpiska sa 2 ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito ang naaresto sa anti-drug operation din sa magkakahiwalay na lugar sa Bataan. Dani Kumilang sa detalye. Dani. Sa pinaigting na anti-drug operation ng PNP sa Bataan kagabi sa pamumuno ni Bataan PD Colonel Martes Salvadora, nahulog sa kamay ng kanyang mga tauhan ang 7 individual sa magkakaiwala na lugar sa Bataan. Ito'y sa bayan ng Limay, Bagak, Orion, Samal at Pilar. Sa Bagak, naaresto ang isang individual na mga tauhan ni Bagak COP Police Major Roger Pisinio na nakumpiska nila ito ng 1.2 gramo na nagkakalaga ito ng 8,160 pesos. Sa Orion, nadakip naman ng mga tauhan ni Police Major Mantaib Jalman ang isang individual na bagong laya na nakumpiska naman ito ng 4.84 gramo na nagkakalaga ng 32,912 pesos. Sa bayan ng Samal, nadakip naman ang 2 individual na mga tauhan ni Police Major Gary Lupian at nakumpiska ang 4.96 gramo na nagkakalaga ito sa 33,728 pesos. At sa bayan naman ng Pilar, nasa kote naman ng mga tauhan ni Police Major Alan Salalila ang 2 individual na isang babae at isang lalaki na nakumpiska naman ito ng 4.46 gramo na nagkakalaga naman ng 30,328 pesos.
At sa Limay, nadakip naman ng isang individual na nakumpiska nila Major Jimmy Albert Dicen ng 81.50 gramo na nagkakalaga naman ng 55,420 pesos. Nangako naman ang lahat ng COP na ating nabanggit na hindi sila titigil sa pagtugis sa mga sangkot sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan, lalo na sa mga kabataan na kasalukuyan malaking problema itong droga sa ating bansa. Dani ko bilang RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Isang lasing naman ang nag-amok gamit ang itak sa Tagum City. Alamin natin kung ano nangyari. John Soter ng Action Radyo Davao. June. Himas-rihas ang isang 31 anyos na laborer matapos magamok at manakot gamit ang isang itak sa Ruas Market at kalaunan ay pumasok sa loob ng isang pampublikong paralan sa Tagum City, Davao del Norte. Hapon ng Hunyo 10, kinilala ng kapulisan ng suspect sa alias na Pupoy, residente ng Barangay Magupo, Poblasyon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, officer in charge ng Tagum City Police Station, nasa impluwensya ng alak ang lalaki na maganap ang insidente. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng komprontasyon sa loob ng Imelda Elementary School matapos tangkain ng suspek na sakta ng isang concerned citizen na naroon sa lugar. Dahil sa bantas kaligtasan ng mga sibilyan, napilitang umaksyon ng isang responding police at pinaputukan ang suspek na tinamaan sa kaliwang binti. Na-recover ng otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang itak na ginamit ng suspek sa kanyang pag-amok. Agad namang dinala ang suspek sa pagamutan para sa kaukulang lunas bago isinailalim sa kustodiya ng kapulisan. Patuloy naman ang masusing investigasyon o pamatukoy ang buong detalye at posibleng mga kasong isasampa laban sa kanya. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby, Kyle Bulias. Samantala, Northern Samar, malabo na maging rice self-sufficient. Mga magsasaka sa lalawigan, kulang na. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Kinumpirma ng National Irrigation Administration NIA Northern Samar na nananatiling kulang ang supply ng bigas dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa NIA, malabo ang pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa lalawigan sa kabila ng pagkakaroon ng develop na mga irrigation system. Ayon kay Engineer Jordan Lemsik, Division Manager ng NIA Northern Samar, hindi rin daw sapat ang 80 kabans per hektar. Ayon sa opisyal, isa rin sa pangunahing dahilan na nagiging hadlang kung saan hindi nagiging rice self-sufficient ang lalawigan ang kakulangan ngayon ng mga magsasaka. Malawak ang lupain ngunit walang nagsasaka, nakatiwangwang lamang. Nawawala na daw ang interes ng mga magsasaka sa pagsasaka dahil sa mabagal ang kita at dumagdag pa ang sobrang mahal na presyo ng gasolina. Ayon pa sa nasabing opisyal, mas pinipili na lamang daw ng mga ito ang maghanap buhay na araw-araw ang kita lalo na kung may binubuhay na pamilya. Katunayan, sinabi pa na nasabing opisyal na bubulok na lamang daw ang palay dahil walang nagsasaka dito. Gayunpaman, ayon kay Engineer Limsik, maaari pa rin naman daw maging rice self-sufficient ang lalawigan ng Northern Samar kung makapag-produce ng mahigit sa 100 hectares ng rice field. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin ang report na Kyle Bulias. Kyle, kamusta Metro Manila? Lakay Romel, abiso sa ating mga motorista, ilang kalsada sa Caloocan ang pansamantalang isasara upang bigyang daan ang mga aktibidad para sa Araw ng Kalayaan bukas. Ayon kay Caloocan City Mayor Along Malapitan, kabilang sa mga isasara ang 10th Avenue hanggang Monumento Circle, at sa southbound, Samson Road hanggang Monumento Circle at MacArthur Highway northbound. Isasara na ito mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 12 ng tanghali. Pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na planuhin na ng maagang kanilang biyahe at dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Sa iba pang balita, nagsagawa naman ng clearing operation ng MMDA sa ilang mga kalsada sa Maynila at Quezon City. Ilan lamang sa sinuyod ng mga otoridad ang Laong-Laan Street, Maria Clara, Tayuman, Lacson Avenue at Dapitan. Umabot sa 20 sasakyan na pinaghahatak ng MMDA para i-impound, habang 55 motorista naman ang natikitan sa operasyon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle Bulias.
At yan ang kabuuan ating balitaan palakayan ipinapok sa Rapido at Balita ngayong araw ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Hunyo, bispiras sa araw ng Kalayaan. At sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Wow, ang saya!